Numbers 24. At nang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon na pagpalain ang Israel, ay hindi naparo na gaya ng una na kumita ng pamahiin, kundi kanyang itinitig ang kanyang mukha sa dakong ilang. At itinaas ni Balaam ang kanyang mga mata, at kanyang nakita ang Israel na tumatahan ayon sa kanilang mga lipi, at ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. At kanyang ibinadi ang kanyang talinhaga, at sinabi, si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi, at ang lalaking napaikit ang mga mata ay nagsabi. Siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos, na nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Pagkaiinam ng iyong mga tolda, O Jacob, ang iyong mga tabernakulo, O Israel. Gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng linalows na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga punong ng sidro sa siping ng tubig. Tubig ay agos mula sa kanyang pangigib, at ang kanyang binhi ay matatatag sa maraming tubig, at ang kanyang hari ay tataas ng higit kay Agag, at ang kanyang kaharian ay mababantog. Diyos ang naglalabas sa kanya sa Ehipto, may lakas na gaya ng mabangis na toro, kanyang lalamunan ang mga bansa na kanyang mga kaaway, at kanyang pagwawaray-warayin ang kanilang mga buto, at palalagpasan sila ng kanyang mga pana. Siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang liyong babae, sinong gigising sa kanya. Pagpalain nawa yaong lahat na nagpapala sa iyo, at sampain yaong lahat na sumusumpa sa iyo. At ang galit ni Balak ay nagningas laban kay Balaam, at pinaghampas niya ang kanyang mga kamay, at sinabi ni Balak kay Balaam, tinawag kita upang iyong sampain ang aking mga kaaway, at, narito, iyong binasbasan totoo sila nitong makaitlo. Ngayon nga ay tumakas ka sa iyong sariling dako, aking inisip na itaas kita sa dakilang karangalan, ngunit, narito, pinigil ka ng Panginoon sa karangalan. At sinabi ni Balaam kay Balak, di ba sinalita ko rin sa iyong mga sugo na iyong sinugos sa akin, na sinasabi, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon, na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala, kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kong sasalitain. At ngayon, narito, ako'y paroroon sa aking bayan, ito ka nga, at aking ipahahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw. At kanyang ibinadi ang kanyang talinhaga, at sinabi, nagsabi si Balaam na anak ni Beor, at ang lalaking napaikit ang mga mata ay nagsabi. Siya'y nagsabi, na nakarinig ng mga salita ng Diyos, at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan, na siyang nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon, aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit, lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may isang setro na lilito sa Israel, at sasaktan ang mga sulok ng Moab, at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. At ang Edom ay magiging pag-aari niya. Ang Serman ay magiging pag-aari niya, na siyang dating kanyang mga kaaway, samantalang ang Israel ay magpapakatapang. At mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan, at jijibe niya sa bayan ang nalalabi. At kanyang minasdan ang Amalek, at ibinadi ang kanyang talinhaga, at sinabi, ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa. At kanyang minasdan ang Seneo, at ibinadi ang kanyang talinhaga, at sinabi, matibay ang iyong dakong tahanan, at ang iyong pugad ay nalalapag sa malaking bato. Gayon may mawawasak ang Kain, hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng Asher. At kanyang ibinadi ang kanyang talinhaga, at sinabi, ay, sinong mabubuhay pagka ginawa ng Diyos ito? Datapwat ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng Sitam. At kanilang pagdadalamhatiin ang Asher, at kanilang pagdadalamhatiin ang Eber, at siya man ay mapupuksa. At si Balaam ay tumindig,
at yumaon at bumalik sa kanyang sariling dako, at si Balak naman ay yumaon ng kanyang lakad.